Hello, meron. Meron kang humbusi. Hello. Ay na? Hello. Sige na. Ate! Start na na. Ibilin mo yan. Sige. Isang pagpapalang gabi sa ating lahat. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Ama, puri ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin na kalakasan, maging pagpapala, Lord, na kagalingan sa mga naramdaman, Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na patuloy mo kami na pagpala, Lord God, at sa aming gawain na ito, bigyan mo kami ng kasiyahan, Panginoon, bawat isa, Panginoon, at maging, Lord, yung mga kapatid namin, Lord, na wala rito, at saka sa online, Lord God, pagpalain mo po ang bawat buhay nila, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Kayo ang manguna sa aming gawain, magbigay sa amin ng kaluguran bawat isa, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang aming mapagkatiwalaan sa lahat, Panginoon. Ang aming marinig, Panginoon, ay magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Ikaw lamang, Lord, ang maitaas sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung muli itong umawit sa ating Panginoon. Nagdala po ba tayo magbuli sa ating Diyos? Masaya po ba tayo? Magbulihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Diyos na makapangyarihan, ay kataas-taasan sa aking puso.
pagsama ay laging mararanasan. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa. Oh, hallelujah, Lord! Kailanman ay hindi kami mag-iisa, Panginoon, dahil lagi ka namin kasama aming Ama. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Wala kang katulad, O aming Ama. Ikaw ay sapat para sa amin, sapagkat ikaw ay tunay na dakila. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-intabahin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-intabahin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumisan.
Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Yan. Bago po tayo magsimula, ay mag-pray po ulit tayo sa Diyos. Hallelujah Lord, aming Ama sa langit, aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami muli sa gabi pong ito, Lord God, sa pagkakataon upang sama-samang magpuri at sambahin ka, Panginoon, sa pagkakataon na mag-aral at alamin ang inyong mga salita at kalooban namin, Diyos. Humingi po kami, Panginoon, ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, karumihang nakikita niyo po sa aming buhay, anuman po yung aming mga naisip, nagawa, nasabi, Panginoon, na hindi nakalulunod sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, patawarin niyo po ako, at bilang inyong lingkod, gamitin niyo po ako, Panginoon, na maging daluyan ng mga mensahe at salitang gusto niyo lang na marinig ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito muli at ang katagumpayan ng gawain pong ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yan. Ang topic po natin ngayon na pag-aaralan po natin ay tungkol sa buhay ni Job. Kilala naman po natin si Job. Ano po? Alam natin yung mga pinagdaanan niya, kung paano sa iba't ibang paraan ay sinubukan siyang atakihin ng kaaway. Ano po? Halos lahat talaga ng part ng buhay ni Job ay sinubukang galawin ng kaaway para patunayan ba na kaya niyang itulak si Job na tumalikod sa Diyos. Pero alam din naman po natin ano yung klase ng pananampalataya meron si Job, na isang bagay na talagang ikinalulugod po ng Diyos kay Job. Ano? Titignan lang po natin yung mga pinagdaanan niya, ano yung mga bagay na sinubukang gamitin ng kaaway laban kay Job. Ang gagamitin po natin na pamagat ay faith that survives the storm. Sensya na po, walang PowerPoint pala. Nagkaroon lang po ng problema dun sa ginawang PowerPoint. Pero, wala po. Makinig na lang po tayo mabuti. Satan tested Job, number 1 po, financially, no? By removing his livelihood. Pininsala ng kaaway ang kanyang mga kabuhayan. Unang pagsubok pa lang po ito na ginawa ginawa ng kaaway laban kay Job. Basahin po natin yung Job chapter 1 verse 3. Pakinggan po natin. Sabi po dito, marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. So ganun po kayaman si Job. Yung panahon po na yon, sabi doon, siya yung pinakamayaman sa buong silangan. Talon po tayo sa verse 14. Ang sabi po dito, walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at binatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Verse 16, hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha po nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. So ito po yung unang sinubok ng kaaway sa buhay ni Job. Pupurihin pa rin ba niya ang Panginoon kung mawala ang kanyang mga ikinabubuhay? At inalaw po iyon ng Diyos na gawin ng kaaway, ano? Dahil kilala nga ng Diyos itong si Job. At gusto niyang ipakita sa pamamagitan po ng buhay nitong si Job na gusto niya ipakita hindi lang kay Satanas kundi maging sa mga tao na hindi dapat nagiging dahilan ang kahirapan o ang kawalan para ang tao ay hindi manampalataya sa Diyos. Nawalan po si Job financially, na-bankrupt siya. Yung mga ikinabubuhay niya, yung mga ari-arian niya, yung mga hayupan niya, ang lahat ng iyon ay nawala. Naghirap po siya. At ang mahirap pa doon, galing siya doon sa pagiging marami, doon sa pagiging sobrang yaman, no? Papunta doon sa walang-wala. Dahil ang sabi po doon, walang natira. Ang natira lang yung mga nagbalita sa kanya. Minsan po tayo o ang tao, maliit lang yung mawala sa atin o yung kailangan nating isakripisyo para makapaglingkod. Minsan yung maliit na bagay na yon nagiging dahilan pa po para hindi tayo makasunod. Nakakalimutan natin minsan na kay Lord naman galing ang lahat po ng bagay.
ang lahat na meron tayo ay galing po sa Diyos. Siya yung nagbibigay sa atin ng anumang pong bagay na meron tayo. Makikita po natin dito sa buhay ni Job, bakit siya kalugod-lugod sa harapan po ng Panginoon. Bakit siya pinagmamalaki ni Lord? Dahil yung heart po ni Job, yung puso niya, yung pananampalataya niya ay hindi nakabase sa kung meron siya o wala, no? Financially. Na nung hindi na siya mayaman nung panahon na yon, pero nagagawa niya pa rin na maging tapat sa pagsunod niya sa Panginoon. Nung marami pa siyang ikinabubuhay, sinasamba niya ang Panginoon hanggang sa mawala ang lahat ng yun. Hindi nagbago yun sa buhay niya. Yung pagsamba niya at pagtitiwala niya sa Diyos ay ganun pa rin. Kung gusto po natin na maging kalugod-lugod sa harapan din po ng Panginoon at matawag tayo na good and faithful servant, ano po, isa po ito sa mga bagay na dapat nating matutunan. Okay man o hindi ang finances natin, dapat nakikita ng Diyos na patuloy tayong sumusunod at naglilingkod, nagpupuri pa rin sa Kanya. So hindi po nagtagumpay si Satanas dun sa una niyang attempt, no? Naramdaman niya agad yun dahil matalino din si Satanas na hindi matitinag yung pananampalataya ni Job sa ganon. Siguro sabi ng kaaway na kailangan niya pang sumubok ng iba pang bagay. Kailangan niya pang atakihin at subukin ulit si Job. So pangalawang bagay po na sinubok ng kaaway kay Job, number 2, emotionally, no? By taking the life of his children. So iba na po ito. Mas mabigat na po ito. Sa Job chapter 1 po, verse 2 ang sabi, mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Sa verse 4, nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganong handaan, ipinatatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. So ganoon po kamahal ni Job itong kanyang mga anak. Sa panahon po ngayon, napaka-palad, napaka-blessed ng mga anak na may ganong klase ng magulang. Ano po, yung gumigising ng maaga, pinagpe-pray ang kanilang mga anak. Kaya naman itong kaaway, ano po, sa verse 18 to 19, ito na yung sumunod na pagsubok po kay Job. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita sa verse 18 po, yung nagbabalitang kausap ni Job, na may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Sa isip po siguro ni Satanas, na mahal na mahal ni Job itong kanyang mga anak, no? Parang mawawala na to ng pag-asa, bibigay na to. Mawawala na to, tatalikod na to sa pananampalataya niya sa Diyos. Pero hindi ganun yung nangyari. Basahin po natin, doon sa mga sumunod na verse, makikita natin kung paanong nagpatuloy pa rin sa pagsunod si Job. Tingnan po natin isa pang katangian ni Job na kinalulugdan sa kanya ng Diyos dahil yung tiwala niya at paggalang niya sa authority ng Panginoon. Yung pagpapasakop niya sa Diyos, yung paggalang niya sa mga bagay na pinahihintulutan ng Panginoon na mangyari. Yung desisyon ng Diyos ay tinuturing niyang mas mahalaga, mas importante kaysa sa kanyang emosyon. Kung paiiralin po ng tao yung sarili niyang emosyon, kung magiging mas matimbang yun kaysa doon sa pagtitiwala niya sa Panginoon, sa ganito pong sitwasyon, napakadaling sisihin na lang ng Diyos. Nasabihin na lang ni Job sa kanya na, di ba all-powerful siya? Pero bakit ganun yung nangyari? Na pwede naman yung huwag pahintulutan ng Panginoon. Pero ang sinabi po o ginawa ni Job, pagkatapos makarating sa kanya yung masamang balita, sa verse 20 po, tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahig ng ulo. So, nalungkot si Job, hindi naman natin sinasabi na wala lang sa kanya yung pagkamatay ng kanyang mga anak. Pero tuloy po natin. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh.
Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos kaya hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Ito po yung klase ng taong ipinagmamalaki ng Diyos. Ito yung kinalulugdan ng Panginoon. Kung isipin natin, mayaman pa ba si Job noon? Naghirap na siya. Ano po? Hindi na siya successful na maituturing ng mga panahon na yon. Hindi rin masaya yung buhay niya dahil nawala ang kanyang mga anak nung mga time po na to. Pero masasabi natin kalugod-lugod pa rin ang pamumuhay niya sa harapan ng Panginoon. At ang basihan po nun ay hindi yung wealth niya o yung kayamanang meron siya. Hindi dahil sa mga bagay na taglay niya. Pero dahil yun ay dahil sa kanyang pananampalataya. Na kahit yung buhay niya nung time na yun ay hindi na madali, yung pag-asa niya, tiwala niya ay nasa Panginoon pa rin. Hindi siya nagpadaig sa kanyang emosyon. Hindi siya nawala ng pag-asa, hindi siya nawala ng faith sa Panginoon. Patuloy pa rin siyang nanindigan na mabuti ang Diyos kahit na gano'n yung sitwasyon ng kanyang buhay. Pangatlo po, hindi pa tumigil si Satanas. Number 3, Satan tested Job physically by putting him in pain and discomfort. Job chapter 2, verse 3 to 8. Sign na po muna natin to. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sabat na dahilan. Subalit nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh. So, proud na proud po ang Diyos sa katapatan ni Job. Lugod na lugod sa kanya ang Panginoon. Sa verse 4 po, sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin yung sakta ng kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya't umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at ginamot niya ng isang pirasong pasag na palayok ang kanyang mga sugat. So ganun po kagrabe yung pinagdaanan ni Job. Madali lang po sumunod. Madali lang masabing meron tayong faith. Madali lang manampalataya kapag komportable tayo sa sitwasyon. Kapag nandoon tayo sa panahon na okay ang lahat. Pero kapag wala ka na doon sa comfort na yon, kapag nasasaktan na po ang tao, minsan nahihirapan na silang magstay doon sa faith nila. Mahirap, lalo na kung physically ay nasasaktan ka talaga. Mahirap maglingkod dahil mahirap gumawa, no? Literally, mahirap kumilos. Pero ang tinitignan po ng Panginoon doon ay yung puso natin. Na yes, nasasaktan ka, nasasaktan ng tao, sabihin natin na wala ka talagang magawa dahil doon sa pain na yun na nararamdaman mo. Pero anong laman ng puso mo? Galit ka ba sa Diyos dahil doon? Dahil doon sa sakit na nararamdaman mo? O kinikilala mo pa rin yung authority ng Panginoon sa buhay mo? Na kahit na nandoon ka sa pain na yun, even though you're in pain, nagtitiwala ka pa rin at sumasamba ka pa rin sa Kanya. Nagpe-pray ka pa rin sa Kanya. Kahit na tayo ay nasasaktan, Kapag ka po ba may masakit sa atin o may isang bagay na hinihiling natin, halimbawa sa panalangin, pero hindi binibigay ni Lord, ibig sabihin ba nun ay dapat na tayong huminto sa pananalangin? Hindi naman po, di ba? Dahil hindi naman tayo nagpe-pray para utusan ng Diyos na gawin yung gusto nating mangyari. Kahit si Pablo po, meron din siyang panalangin doon. Sinabi po sa Bible na hindi binibigay sa kanya ng Panginoon. Si Pablo na po yan, isa sa mga pinaka-dedicated, pinaka-devoted pagdating sa pagsunod sa Diyos. At kung bakit siya kalugod-lugod para sa Panginoon, dahil kahit hindi binibigay ng Panginoon yung gusto niya, hindi yun naging dahilan para mawala yung pananampalataya niya. Basahin po natin yung 2 Corintians chapter 12, verse 7 to 10. Si Pablo po ang nagsasalita dito. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan
na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. So in pain din po si Pablo, may dinaramdam din po siya ng mga panahon na to. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi nalulugod si Lord sa kanya, no? Hindi siya tinutugon doon sa prayer niya, hindi dahil ayaw siyang sagutin ng Panginoon. Kinalulugdan pa nga siya ni Lord dahil kahit na physically, katulad ni Hope ay nasasaktan siya, yung pananampalataya niya sa Diyos ay solid pa rin at hindi pa rin natitinag. Hindi naman po natin na tinanggap si Lord sa buhay po natin para lang meron tayong healer, no? Tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay dahil ino-honor natin, kinikilala natin yung lordship niya o yung pagiging hari niya sa ating buhay. Sa ganung paraan po, napatutunayan natin na talagang Panginoon ang pagtanggap natin kay Jesus at hindi lang Savior, kung hindi Lord and Savior. Kaya tayo po mga Kristiyano na totoong tumanggap kay Jesus bilang ating Lord and Savior, yun po yung tama. Pero kung Savior lang o healer lang, provider lang ang pagtanggap natin kay Jesus, pero hindi natin tinuturing na hindi natin siya kinikilalang Panginoon o Hari sa buhay po natin, hindi yun ang hinahanap po ng Diyos. Si Job po, nagkasakit siya, tagtad daw ng sugat yung buo niyang katawan, sabi po. Pero dahil Diyos si Yahweh para sa kanya, nanatili pa rin siya, nagstay pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, bigo pa rin ang kaaway sa pag-atake niya po kay Job. Pang-apat na sinubok sa kanya ng kaaway dahil hindi siya nagtagumpay nung sinubok niya si Job financially, emotionally, at physically, ang inatake na niya ay yung buhay spiritual mismo ni Job. Satan tested Job number 4 spiritually using his wife. Inudyukan siya ng kaaway na magduda o tumalikod sa kanya pong relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sariling asawa. Job chapter 2 verse 9 to 10, ang sabi po ng asawa ni Job, sabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumbain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Verse 10, ang sagot po ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Kung meron pong tao na gugustuhin ng kaaway na magamit niya bilang instrumento sa pag-atake sa buhay spiritual po ng isang Kristiyano, yun po yung mga taong malapit sa atin. Hanggat maaari, sisikapin niya yung pinakamalapit pa sa iyo, yung magamit niya para galawin at takihin yung buhay spiritual mo. At tandaan po natin, nagamit ng kaaway itong asawa ni Job, masasabi natin dahil inalaw yun ng Diyos. Ano po? Diba sabi niya kanina, gawin mo kung anong gusto mo gawin, basta wag mo lang siyang papatayin. Yun lang yung condition na binigay sa kanya ng Diyos. Wag niya lang papatayin si Job. So hindi siya pinatay ni Satanas, hindi niya pwedeng gawin dahil walang permission ng Panginoon. Kaya hindi niya binawi, hindi niya pinatay itong si Job. Pero ginamit ni Satanas yung asawa ni Job, which is something na nangyari o nagawa niya ni Satanas bahagi ng permission na tinanggap niya mula sa Panginoon. Bakit ko po ito sinasabi? Kung titingnan po natin mabuti, ilang ulit nang nabigo si Satanas Ilang ulit na siyang nag-fail doon sa kanyang goal na magalit si Job sa Diyos. Kumbaga, desperado na siya. Kahit yung asawa ni Job, ginamit niya. Naniniwala po ako personally na hindi naman masamang tao. Ginamit lang po siya part ng pagsubok kay Job. At kung isipin po kasi natin, tingnan po natin sandali yung asawa ni Job,
Kadalasan kapag naririnig natin siya o nababanggit siya sa mga turo, laging negatibo yung imahe niya sa tao. Pero kung isipin po natin, hindi lang naman si Job yung nawalan ng anak, no? Hindi lang naman si Job yung naghirap at nawalan ng kabuhayan. Sino ba yung asawa ni Job? Una, she's a mother. Isang nanay na nawalan ng 10 anak, na dinala niya ng 9 na buwan bawat isa sa sinapupunan niya. At lahat yun ay nawala sa loob lang ng isang araw, sabay-sabay. Ano pa po? She's a housewife. Isang may bahay na may masaganang buhay. Maunlad, na sa isang iglap, na bankrupt, naghirap. At panghuli, she's a wife. Isang babae na yung asawa niya ay may malubhang sakit. So halos lahat po ng hirap na pinagdaanan po ni Job, lahat ng pagsubok kay Job ay pagsubok din po sa kanya. Nangyari lang na magkaiba sila ng pananampalataya ni Job. Sobrang laki ng faith ni Job, kaya nga pinayagan ng Diyos si Satanas na subukin siya. Si Job po yung susubukin, ano? Ibig sabihin, kung tutusin pala, parang nadamay lang yung kanyang asawa. Mag-asawa sila eh. Sa Job chapter 19 po, verse 17, sabi ni Job, "Pati na ang asawa ko'y nandidiri sa akin." Ano po yung nakita ko dito? Una, nakita ko, nahihirapan talaga si Job. Tao siya eh. Nasasaktan siya, nakakaramdam siya ng iba't ibang klase ng pain. Siguro mga panahon na to, medyo nagsaself-pity na rin siya, ano po? Na parang ayaw sa kanya ng mga tao. Pero kung sinabi niya na nandidiri sa kanya ang kanyang asawa, alam niyo po, isa pang bagay na nakita ko po dito na nandun yung asawa niya. Hindi siya iniwan. Oo, nandidiri sa kanya dahil totoo naman po siguro na grabe yung kalalagayan niya noon, pero hindi siya iniwan. Wala na silang kabuhayan, wala na silang mga anak, pero nandun pa rin ang kanyang asawa. Kadugtong po noon, sabi ni Job, yung mga kapatid niya, yung kapatid niya daw, ayaw siyang makapiling. Ibig sabihin, talagang yung asawa na lang niya nandun, nakasama niya. Siguro po, kung ibang mag-asawa yung dumaan sa ganitong klase ng pagsubok, tapos isa sa kanila ay walang pananampalataya, baka umpisa pa lang, naghiwalay na sila. Yung kalalagayan ni Job na yun, baka umpisa pa lang, iniwan na siya. Matuwid po yung pamumuhay ni Job. Naniniwala po ako na mabuti din ang puso ng kanyang asawa. Hindi niya lang kinaya yung pagsubok na masasabi kong hindi naman din talaga para sa kanya. Kaya sumablay din naman siya talaga. Ano po? Siguro, ayaw na rin niya makita na nahihirapan yung kanyang asawa, kaya niya yun nasabi. Na parang mamatay na siya at matapos na ang kanyang paghihirap. Hindi naman po natin sinasabing mabuti yung ginawa niya o yung sinabi niya, no? Pero pagka-rebuke sa kanya ni Job, na kanyang asawa, wala na po tayong mababasa sa Bible na nagsalita pa siya ulit ng gano'n. At wala din pong nabanggit sa Bible na nagkaroon ng bago o ibang asawa itong si Job. No? Sa last chapter po ng Job, mababasa po natin doon na ibinalik o nadoble pa yung dating ari-arian, mga hayop na meron siya. At nagkaroon ulit siya ng kanyang anak. Mga anak, ano po? Hindi naman po siya magkakaanak ulit na siya lang mag-isa, no? Kaya nang i-restore po ni Lord lahat yun, hindi lang para kay Job, para din sa kanyang asawa. Nagkasala siya, oo, pero naniniwala po ako na pinatawad na siya ng Panginoon. Hindi rin po natin mababasa sa Bible na nagalit ang Diyos dito sa asawa ni Job. Nagalit ang Diyos, pero doon sa mga kaibigan po ni Job. Sabi po sa Job chapter 42 verse 7, pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawang mong kaibigan, sapagkat hindi niyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. So nabanggit po dito na nagalit ang Diyos sa mga kaibigan po ni Job, pero hindi nabanggit yung asawa niya. Napagtagumpayan ni Job yung pag-atake ng kaaway sa kanya spiritually, sa spiritual life niya using his own wife. Nanatili pa rin tapat itong si Job. Nanindigan pa rin siya sa pagpapasakop niya sa Panginoon at sa mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos na mangyari. Dahil yung relasyon niya sa Diyos ay
tinuturing niyang higit na mahalaga kaysa sa kahit anong ibang relasyon na meron siya. Kahit sa pinakamalapit na tao sa kanyang buhay, kanyang asawa. At panlima po, Satan tested Job. Number 5, mentally, by being judged and misunderstood by his friends. Dinalaw po siya ng kanyang mga kaibigan. Bilang kaibigan, syempre, nandun sila para damayan itong si Job. Kaya lang, nung nagsimula ng magsalita itong si Job at maghinga ng kanyang mga nararamdaman, yung attempt nitong kanyang mga kaibigan na palakasin sana yung loob nitong si Job at i-encourage siya, hindi ganun yung nangyari. Nagkasagutan sila hanggang sa sinisisi na siya nitong kanyang mga kaibigan na dahil daw sa kasalanan, kaya siya pinarurusahan ng Diyos. At parang sinasabi na dumadaan si Job sa mga pagsubok na yun kasi makasalanan siya. Sa chapter 22 po, ang sabi ng kaibigan ni Job, verse 4, dahil ba sa takot mo sa Kanya, sa Diyos, kaya Kanya sinasaway, pinagsasabihan at dinadala sa hukuman? Hindi. Ito'y dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa mga ginawa mong mga kasamaan. Hinusgahan na siya ng kanyang sariling mga kaibigan. Talagang masasabi po natin na matatalinong tao din po sila, yung mga kaibigan ni Job. Talagang pag nagsalita sila, magaling, marunong, yung para bang mapapaniwala kanila sa kanilang sinasabi. Para sa kanila at pinamumukha nila kay Job na dapat siyang magsisi, dapat siyang umamin na dahil sa kasalanan kaya niya pinagdaraanan yung mga bagay na yun. Na hindi kasi nalulugod ang Diyos sa kanyang pamumuhay, kaya siya dumadaan sa mga pagsubok. Yun yung gusto nilang isipin nitong si Job. Kahit si Job, alam naman niya at pinipilit nga niya na namumuhay naman siya ng matuwid. At pinatutunayan din naman po yun mismo ng Panginoon. Sa verse 8, ang sabi po doon na ang Diyos po ang nagsabi, wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, umiiwas sa masamang gawain, sabi po ni Yahweh. At alam din po yun ni Job sa kanyang sarili, kaya nga siya nakikipagtalo sa mga kaibigan niya. Dahil ganun yung iniisip nila. Common na pag-iisip po ng tao, Same dun sa naging judgment ng kanyang mga kaibigan na kapag ang isang tao ay maunlad, ganyan, o madaming ari-arian, ang iniisip ng tao, pinagpapala sila ni Lord kasi matuwid ang kanilang pamumuhay. Pero kapag ang tao maraming pagsubok, maraming problema sa buhay, ang thinking agad natin ay pinaparusahan niya ng Diyos kasi makasalanan niya. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay gano'n. Dahil ang estado po ng buhay natin sa mundo ay hindi pamantayan ng kalagayan ng ating espiritual na pamumuhay. Hindi iyon basihan. Kaya nga napagalitan din ng Diyos itong mga kaibigan po ni Job ng bandang huli. Dahil gano'n yung naging pag-iisip nila. Si Jesus po, sabi niya dun sa kanyang mga alagad, na gano'n din yung naging pag-iisip sa Juan chapter 9 verse 2 to 3. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba ang kanyang mga magulang? So, ang iniisip ng mga alagad niya, ng mga tao agad na kaya may parusa dahil makasalanan yung tao. Pero sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So same with Paul, same with Job, minsan same with us. Lahat ng kasalanan ay may kabayaran na paghihirap o parusa, for the wages of sin is death, sabi nga po. Pero hindi lahat ng paghihirap ay parusa dahil sa kasalanan. Ulitin po natin, lahat ng kasalanan may kabayaran na parusa o paghihirap, pero hindi lahat ng paghihirap ay parusa dahil sa kasalanan. Kaya wag po natin ito gagamitin na parang pamantayan, batayan kung nalulugod ba ang Diyos sa buhay ng kapwa natin o sa buhay natin mismo. Dahil ang Diyos lang po ang pinaka nakakaalam kung ano ang dahilan sa kung ano man na pinagdadaanan po ng sino man. Imaginin po natin yung buhay ni Job, Inatake siya ng kaaway financially, inatake siya ng kaaway emotionally, physically, spiritually. Habang pinagdadaanan yun ni Job, siya inatake mentally.
using his friends saying na makasalanan ka kasi. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos ang buhay mo. So matalino din po talaga itong kaaway. Ano po? Tuso siya talaga na habang pinagdadaanan yung lahat ni Job, tsaka naman niya inatake yung mental health nitong si Job gamit yung ganong panghuhusga ng kanyang mga kaaway. Pero isang katangian din po ni Job na dahilan bakit siya pinagmamalaki ng Diyos. Hindi niya nilagay sa kanyang sariling kamay o sa kanyang sariling paraan yung pag-alis o pagtakas doon po sa problema. Ibig sabihin, di po ba sa panahon ngayon, kapag ang tao dumadaan sa sobrang bibigat na pagsubok, so much depression, sa panahon ngayon, minsan ang response ng tao sa depression ay suicide, nagpapakamatay, Pero yun po ay isang bagay na hindi ginawa ni Job. Kahit na sobrang bigat nung kanyang pinagdaanan, hindi siya nagpatalo sa atake ng kaaway sa kanya mentally. Binalik ng Diyos ang kanyang kabuhayan, nagkaroon ulit siya ng mga anak, meaning nagpatuloy siya sa buhay. Hindi siya nanatili sa pagmumukmok na ganito na lang ako, wala na akong magagawa, sana hindi na lang ako pinanganak, ganon. Maaaring naisip niya yun. Actually, nasabi niya yun talaga. Pero at the end of the day, nakita natin na hindi siya nagpatalo po doon sa ganoong thinking o sa ganong pag-iisip. Kaya nagawa niyang magpatuloy pa rin sa buhay. Dahil yung mga ganong pong klase ng pag-iisip ay galing lagi sa kaaway. Satan tested Job financially, emotionally, physically, spiritually, and mentally. Alin man po sa 5 pong ito, maaaring pinagdadaanan din natin, minsan sinusubok tayo ng kaaway sa naman pong aspeto ng buhay. Katulad po ni Job, i-focus natin yung pananaw natin sa Diyos na tapat siyang nagmamahal sa atin, na mabuti siyang Diyos at lagi siyang may magandang plano para sa atin. Hindi sa mga material na bagay na meron tayo. Gawin nating mas matimbang yung pagtitiwala natin sa plano ng Panginoon kaysa sa mga emosyon natin na maaaring magkamali. Hayaan natin ang mahayag ay yung kalakasan, kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga kahinaan. Pahalagahan din natin yung ating spiritual life, yung relationship natin kay Lord, higit sa relationship natin sa kanino mang tao. At panitiliin natin yung mga positibong bagay sa ating isipan na ang ating tagumpay po ay laging nagmumula sa Diyos. Ito po yung mindset ni Job. Ito yung ilan sa mga katangian niya, bakit siya kalugod-lugod para sa Panginoon. At inalaw po ni Lord yung pagsubok na yon na pagdaanan niya. Inalaw niya yung pagsubok ni Satanas sa kanyang buhay. May permission yun ng Diyos, yes. Pero hindi layunin ng Diyos na ibagsak si Job. Hindi niya layunin na maghirap si Job, malungkot siya o masaktan, o malayo siya sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay itaas at ipagmalaki yung katapatan at pananampalatayang meron si Job sa kanya. At ipakita na hindi niya bibiguin ang isang taong tapat at totoong nananampalataya at umaasa sa kanya. Kaya naman yung mga pagsubok po na yon ay hindi naging panghabang buhay, para kay Job. Sa halip, pinagpala siya ng Panginoon, higit pa noong una. At yung pagpapala naman na yon, yung tagumpay po ni Job, pinahintulutan din yun ng Diyos at hindi po yun mapipigil ng kaaway. Yun lang po, tayo po ay manalangin muli. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Job na naging isang magandang halimbawa para sa aming Panginoon na anumang sitwasyon ng buhay, gaano man kahirap, Panginoon, na aming mga pinagdaraanan. Sabi niyo nga po, Lord God, magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa iyo. Tunay nga, Panginoon, mahirap man o magaan ang buhay, kasama ka namin, Panginoon, at yun ang mahalaga. Salamat po, aming dakilang Diyos, sa iyo po ang mapuling pagsamba. Nawa po ang mga salitang ito na aming narinig, aming pinag-aralan, ay maging kalakas ang spiritual namin at makatulong sa aming pamumuhay ng ayon sa inyong kalooban. Salamat po, aming Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. So, ang ganda po ng buhay ko no? Parang pinatutunayan lang po na ano man ang mangyari sa atin, ano man ang
sitwasyon natin sa buhay natin, ano man ang pagdaanan natin. Dadating ang panahon na andiyan pa rin yung tulong ng Panginoon, na matatapos din lahat ng pagsubok natin at i-restore tayo ng Panginoon. Ibabalik tayo ng Panginoon sa kanyang pagmamahal, sa kanyang presensya at sa kanyang mga blessings. At parang si Job na hindi siya nakatingin po, di ba, sa mga bagay ng mundong ito. Nakatingin siya doon sa Panginoon natin. Na kahit anong mangyari po, di ba, simula una hanggang dulo, naging grateful siya sa Panginoon. Ando doon pa rin yung pagpupuri niya sa Panginoon kahit na namatay na lahat ng anak niya, kahit na kinukutya siya ng kanyang mga kaibigan, ando doon pa rin po yung gratefulness po niya sa Panginoon. Ando doon pa rin yung paghawak niya, pag-hold on niya sa Panginoon, na hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan. Na nawa po, ganyan din tayo sa ating buhay dito sa lupa na ito, na huwag nating hayaan na agawin ng kaaway yung pag-asa natin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na yung promise ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong mga banal na salita na aming narinig sa gabi mong ito. Salamat po sa buhay mo ni Job, Panginoon, na aming napag-aralan, ang mga naging testimony ang kanyang buhay, Panginoon. Na dapat po lagi kami mag-hold on, Lord, sa iyong mga pangako, Panginoon, na ikaw lamang ang aming titingnan, Panginoon, sa anumang aspeto ng aming buhay, anuman po ang aming pagdaanan, Panginoon, na ikaw ang kahawak sa amin, Panginoon. Ikaw ang bibigay sa amin ng patnubay, Panginoon, sa lahat ng aming pinagdaraanan naman. Salamat po sa iyong banal na presensya, Panginoon, na laging kasama po ng bawat isa sa amin, sa karunungan, Panginoon, na lagi niyo po pinagkakaloob at sa provision, Panginoon. At Lord, salamat po sa lingkod mo, Panginoon, na ginamit mo sa gabi nito upang maghayag ng iyong banal na salita. Ikaw po ang magbalik sa kanya ng pagpapala, Panginoon. At sa iyong mga banal na salita na aming narinig, Panginoon, ito nga po ay lagi namin maalala, Panginoon, lalo na po sa mga panahon na kami po ay daraan sa mga pagsubok, Panginoon. Salamat po, purihin ka, Ama, dakilain ka, Ama, at ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa amin, sa aming pag-uwi, sa aming pagsamantalang tahanan, Panginoon. Ang presensya mo ang umuhod sa bawat isa sa amin at mag-ingat po sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Ama, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Nagpapala po ba tayo na magpapala? Nakakala po ba tayo na magpapala para sa ating Panginoon? Sige po, tayo po umawit, magpuri sa ating Panginoon. Diyos ng makapangyarihan ay kataas-taas, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalang mo kasama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisan ba? Diyos ng makapangyarihan, aming kataas-taas,
Welcome po